At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at pag-usapan nga natin ngayon itong sinasabing mga errors o inconsistencies kay chapter 1127. So mamaya, babalikan natin, titignan natin itong panel na to. Pero bago tayong magsimula, ay balikan nga muna natin at i-celebrate itong pagkasama-sama ulit ng Big Five na nga na to. So ito yung tinatawag natin na East Blue Team. So ayan, so itong sila Nami, si Luffy, si Zoro, si Usopp, saka si Sanji. Lahat yan ay galing dun banda sa East Blue. At kung matatandaan niyo kasi, etong lima, sila talaga yung mga naunang miyembro niyan ng Straw Hat Pirates natin. So kumbaga sila yung mga pioneer. So sa pagsasama-sama ng lima na to ay parang ang sarap lang balikan yung sa nangyari dito sa may Arlong Park na, yung sa nanganganib etong si Nami. So dito kung matatandaan niyo ay di ba etong si Luffy, si Usopp, si Sanji, sa si Zoro, etong apat na to yung tumulong at nagligtas kay Nami dyan sa kamay ni Arlong. Tapos yung dito sa Elbaf Arc ay ganun rin yung nangyari. Unang-unang chapter pa lang ng Elbaf Arc, nakita kagad natin na etong apat, si Luffy, si Zoro, si Sanji, sa si Usopp, sila yung tumulong dito kay Nami o yung nagligtas dyan sa kamay naman nung dambuhalang pusa na naging layon. So dito ay sinasabi na baka makakita tayo ng mga parallels ni Oda doon sa mga nauna-unang arc, since na sinasabi na parang itong Elbaf Arc, parang eto na, dito magsisimula yung Ragnarok o yung endgame na kung tawagin. At eto nga ay sinimulan ni Oda dito yan sa pagsasama-sama sa first 5 na miyembro ng Straw Hat Pirates natin. But anyways, ay puntahan na nga natin yung sinasabing mga inconsistencies saka errors kay chapter 1127. At unahin natin dito yan kay Nami. So dito napansin nga, mula sa no sword, napunta sa may sword, tapos no sword ulit. At eto nga yung compilation na nakita ng One Piece community natin sa mga errors dito pagdating kay Nami. So kung mapapansin nyo, sa mga naunang panels nga, etong si Nami, meron siyang sukbit-sukbit dyan na espada sa may likuran niya. Tapos, sabay dito banda sa panel na to ay biglang nawala etong espada ni Nami. So ito yung isa sa mga inconsistencies na sinasabi dyan nga kay Nami. Tapos maliban pa nga dyan, ay pati dito, yung sinasabi na different belt and armband, switching arm. So pati ito nakita. So ayun nga kasi sinasabi dito, itong armband ni Nami, una nandiyan sa may kanang kamay niya. Tapos, biglang napunta dito sa may kaliwa. Tapos pati yung belt ay pinansin rin. So grabe yung mga mata ng One Piece community natin. Pati yung mga small details nakikita nga nila dyan. Pero maliban pa nga dyan, dito rin banda sa may missing armband na. Tapos pati yung necklace nga raw ni Nami nawawala. So dito sabi, necklace missing or out of frame, reappears in next panel, sabing ganyan. So may note pa. So masyadong stricto itong mga mata ng One Piece community natin pagdating dyan sa details na pagkaka-drawing ni Oda. Pero maliban pa nga rito kay Nami, ay pati etong si Luffy hindi rin nakaligtas. So napansin rito kay Luffy naman ay mula rito sa no weapon, napunta sa sword. Tapos etong sword ay napunta naman, naging axe yan. Pero pansinin muna natin, unahin natin itong no weapon na nga na to. So dito balikan natin itong isa sa mga panels. So dito sabi nga ni Luffy ay Gear 4, pero itong ginamit niyang atake laban dito sa dambuhalang layo na to ay Gear 3 lang. So ito syempre alam naman natin kung ano yung Gear 3 saka nga yung Gear 4 ni Luffy. Kasi diba etong si Luffy pag nag-Gear 4 yan, nag-iiba rin pati yung itsura niya, yung anyo niya. Pero dito talagang yung kamay lang talaga yung lumaki dyan. So kaya Gear 3 lang etong ginamit ni Luffy dito. So dito medyo naguluhan rin ako sa part na yan. So ewan ko kung kayo ba ay nalito dito rin sa part na nga na to, kung medyo naguluhan din kayo dito nga sa pagkasabi ni Luffy ng Gear 4 pero it's a prank pala, Gear 3 lang yan, ay paki-comment na nandyan sa baba. But anyways, ay pagkatapos nga dito sa no weapon ni Luffy, ay balikan na nga natin itong panel na to. So dito yung nakita nga yung sa sinasabi na etong si Luffy ay ayun, doon nakaupo sa may pusa at sa may likuran niya, espada yung nakasukbit sa kanya. Pero dito, nung zoom na, ay eto na, naging axe na, naging malaking palakol o mahabang palakol pala. Eto nga nasa likuran dito ni Luffy ngayon. So sa lahat, eto talaga yung kapansin-pansin kasi eto kitang-kita na talagang malaki yung pagkakaiba din sa sandatang hawak na ni Luffy. Tapos ayun nga, nung sumugod si Luffy, una, wala siyang espada wala siyang armas din sa may likuran niya. Tapos ngayon, biglang nagsi-appear dyan o nagsilabasan etong mga kung ano-anong weapon dyan sa likuran ni Luffy. So kaya ngayon, ang concern na One Piece community natin na okay lang daw ba etong si Oda. So para daw kasi ang daming mali o ang daming inconsistencies
Piece yung nakita dito nga sa pag-drawing ni Oda sa chapter na nga na to. So yung iba way out pa eh. Sinasabi na hindi error yan, ano lang yan, hallucination ganyan. Kasi nga diba, itong Straw Hat Pirates natin biglang napunta eh. Diyan sa misteryosong lugar na yan, sa napakamahiwagang lugar na yan, na yun nga yung pusa, biglang nag-transform sa pagiging lion. Tapos ngayon, ay mga may suit na nga sila ng pang-costume na Vikings ganyan. So sinasabi nung iba na ayan nga, hallucination lang yan. Oh, di naman kaya, baka kapangyarihan daw yan ni Loki. So ang daming haka-hakang lumalabas dahil nga dyan sa mga napapansing inconsistencies ni Oda dyan sa drawing niya. Pero ako, di ko sure kung papansinin ko pa eh yung mga bagay na yan kasi parang di naman siya ganun ka big deal. Lalo na di naman naapektuhan eh yung sa storyline. Tapos yun pa, di naman ginamit ni Luffy etong sandata niya, yung espada saka nga etong axe. So siguro, kung ginamit ni Luffy etong mga sandata na to, baka ayan, baka mapansin pa natin, baka medyo may big deal pa yan kahit pa paano. Kasi ginamit niya eh. Pero ito, parang ano lang eh, props lang naman ni Luffy, hindi niya nga ginamit. So kaya ayan ay kayo guys, ay kayo na nga bahala. Kung papansinin nyo pa itong mga bagay na nga ito, itong mga small details sa mga drawing nga ni Oda, o hayaan na lang natin yan. Tapos yun pa pala last, naalala ko lang, pati yung straw hat ni Luffy dito, napansin rin kasi nawawala yung straw hat ni Luffy dito. Hindi niya raw bit-bit, hindi niya suot ganyan, tapos wala nga sa likuran niya. So ito, medyo big deal yan kasi alam natin na yung straw hat ni Luffy, ayan talaga, yung hindi pwedeng mawalay kay Luffy kasi talagang hinahanap-hanap niya lagi yan. Kahit saan pumunta, itong si Luffy, laging nasa likod niya eh, lagi niyang suot-suot yan. So ayun, bakit daw wala? So ako, baka naman kasi natatabunan lang neto ng coat ni Luffy ito nung balabal niya dyan sa may likuran. But anyways, ay ayan, yung isa sa mga napansin nga ng One Piece community natin. But anyways, ay pagkatapos nga nito, is yan guys, so hanggang dito lang itong video natin. So ayan, kung meron kayong mga reaction o violent reaction pagdating nga dito sa mga, para sinasabi nga nilang errors kay chapter 1127, ay pwede nyo i-comment yan dyan sa baba. But anyways, yun nga guys, ay ulit, ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So huwag nyo pala kalimutan na mag-iwan ng like. So yun lang naman, so lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.